muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, ako po ang inyong lingkod, si Atty. Resty Toballas Adarayan, nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong manood sa ating YouTube channel, Ang Guro, Batas at ang Bayan, para marami kayong matutunan. Come on! Mga kaibigan, isang araw nag-uusap si Lito at ang kanyang ina. Sabi ng kanyang ina, Lito, tawagan mo yung tatay mo. Ito pa ba hindi mahanap? Pagkaraan ng ilang minuto, sabi ni Lito, Nay, tinawagan ko na po si tatay, pero babae po ang sumasagot. Naman ang kanyang nanay, aba, sabi ko na nga ba, may babae itong ama mo eh. Ano ang sabi? Sabi po ng babae na sumagot, you have zero balance. Hindi ko na po tinapos, mukhang mata pobre. Kaibigan, pag-usapan natin yung duration of penalty under the revised penal code of the Philippines. Handa na ba kayo? Come on! What is revised penal code of the Philippines? Well, yung revised penal code of the Philippines, dito po nakapaloob karamihan sa mga krimen na pinaparusahan dito sa Pilipinas. Pero ito ay ginawa noong 1932 pa. It took effect on January 1st, 1932. Kaya hindi lahat ng mga krimen na mayroon tayo ngayon ay nakapaloob sa revised penal code. Ibang krimen ay pinaparusahan. Krimen ay pinaparusahan sa tinatawag natin special penal laws. Ginawa ng Philippine Congress. Kasi hindi nga po lahat ng krimen nabanggit sa Revised Penal Code. Revised Penal Code is Act number 3815 at it is inspired by Spanish Penal Code. Usually, naririnig natin yung mga penalties is Spanish terms. Kaya yun ang ating pag-aaralan ngayon. Pinakamataas na penalty sa Pilipinas is death penalty. Kaya lang suspended ngayon yung ating death penalty. Kaya ang pinakamataas na parusa ngayon, reclusion perpetua. The duration of penalties is based on Article 27 of the Revised Penal Code. We have reclusion perpetua which shall be 20 years and 1 day to 40 years. So bakit mayroon pang 1 day? This is exactly to determine the duration of penalty from one up to the other. Kaya mayroon tayong 1 day. Reclusion temporal is 12 years and 1 day to 20 years. Prisión mayor shall be 6 years and 1 day to 12 years. Prisión correccional, suspension, desterro shall be 6 months and 1 day to 6 years. Arresto mayor 1 month and 1 day to 6 months. Arresto minor 1 day to 30 days. So yun po yung ating duration of penalties. Pag-aralan naman natin yung pagkakaiba ng life imprisonment at reclusion perpetua. Akala natin na yung life imprisonment habang buhay na pagkakabilanggo at reclusion perpetua ay isa lamang. Hindi po, sila po ay magkaiba. Life imprisonment is a violation of special penal laws, while reclusion perpetua is a violation of the crime in the revised penal code. Life imprisonment has no fixed duration. So wala po siyang fixed duration yung life imprisonment. Unlike yung reclusion perpetua, mayroon siyang fixed duration from 20 years and 1 day to 40 years. Life imprisonment has no accessory penalty, while reclusion perpetua has accessory penalty. Ibig sabihin po ng accessory penalty, maliban sa pagkakakulong, mayroon ka pang kasamang ibang penalty. Halimbawa sa reclusion perpetua, kasama ang civil interdiction and perpetual absolute disqualification. Doon po sa life imprisonment, wala pong accessory penalty. Yun lamang po mga kaguro, kaibigan, kaempleyado, mabuhay po kayo.